Yes, paktay na nabunyag ang masamang lihim, Risa, delikado dito, sas bumaliktad na. Etong balitang ito na ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Balitang Pinoy TV. Ayan ha, syempre ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV. Ayan, para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang ililalabas. At syempre ito ang kanyang lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ng ating mapapanood ngayon. So huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! May binisto po itong si Sas Rogando. Ayan. At sinerch ko kasi na ano rin ako na alam nyo naman, bago ko paniwalaan si Sas, kinukonfirm ko muna kung tama yung sinabi ni Sas at natuklasan kung tama pala si Sas. Kung ano yung tama na yan, yan pong paglilingkod natin, abangan ninyo. Matutuwa po kayo. Ako, Senador ka ng Pilipinas, Ray Ontiveros. Nako. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Ayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si Secretary Larry Gadon nagbigay po ng mungkahi na isama po ang mga political changes sa Chacha, no? Yan ang sinasabi natin na sabi na ang kanilang babaguhin ay economic lamang. Pero ngayon po, nabibisto natin, no, na wala pong makakapigil sa Kongreso once na nagsimula yung Chacha na yan. Yun ang hindi ko nagustuhan sa suhestyon ni Gadon na magkaroon ng political changes, no? Yung papakialaman pa kung ano yung kinasanayan nating lahat. Bakit kailangan magkaroon ng political changes, yung sinabi nyo dati, para makatipid? Hindi siguro yun ang dahilan doon. No, parang ayaw na lang natin sabihin na ayaw nyo silang mapalitan. Yung kung sino yung mga ano ngayon. Kasi nga, di ba, malakas ako ngayon dito, kailangan hindi sila mapalitan. Kasi baka mamaya pumalit sa susunod, di na ako malakas doon. Ganun yan eh. Di ba? Dapat kung ano yung kinasanayan, hindi napalitan. Di ba? Hindi naman kailangan ng term extension eh. Kung talagang sinasabi ko, kung talagang matino ka talaga at kung talagang maganda talaga ang ginagawa mo sa bayan at talagang nararamdaman ng mga tao ang ginagawa mo, sila na mismo ang mag-i-extend at mag-i-extend sa'yo. At pag-uusapan din po natin, ito po, supalpal si Ontiveros. Ayan. Lagi na lang eh. Kanina po binalita natin yan, gustong imbestigahan si Pangulong Duterte sa gentleman's agreement with China. May binisto po itong si Sas Rogando. At sinerch ko kasi na ano rin ako na alam nyo naman, bago ko paniwalaan si Sas, kinukonfirm ko muna kung tama yung sinabi ni Sas at natuklasan kung tama pala si Sas. Kung ano yung tama na yan, yan pong paglilingkod natin, abangan ninyo. Matutuwa po kayo. Naku, Senador ka ng Pilipinas, Ray Ontiveros. Mahihiya ako kung ako senador at napakalaking blunder po ni Ray Ontiveros. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe. Kung ano-ano naman kasi ginagawa ng senador. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin. Yun yung sinasabi natin Minsan, mahirap yung nag-grandstanding, Senator Ontiveros. Speaking of grandstanding, ituloy na natin. Isa ako saan? Isa ako, opo. Hindi po ako dalawa, isa. Mukha lang akong dalawahan. Kasi sa sobrang laki ko. Okay, punta na po tayo rito. Tignan po natin. Ano sinabi ni Panelo ngayon? Maglabas kayo ng ebidensya. Kayo muna maglabas. Imbestigahan mo na kagad. Hindi mo pa nga alam kung totoong may agreement. Di po ba? Yung ginawa mo kay Kibuloy na imbestiga ka na imbestiga, walang silbi. Nag-aaksaya ka ng pera. Lalo na to. Ni walang akusasyon kay Duterte. Ikaw na nag-aakusa. Ikaw na nag-aakusa. Ikaw pa mag-imbestiga. Ano mangyayari sa imbestigasyon mo? Sinagad mo na. Ang hirap kasi sa kanya, para siyang nagmamadali. Hindi pa ganun katibay ang ebidensya at hindi pa ganun katibay ang mga nagtuturong is talagang kailangan to, guilty na sa akin to. Yung tipong wala ng aral-aral, may marinig ka lang na ganito, wala na to, sigurado to, hulog sa akin to. Ganun yun Katulad dito sa agreement, di ba, yung hinahabol nga ni Honti na hindi ka naman sigurado talaga kung nagkaroon ng agreement Di ba? Nandoon ka ba? May testigo ba? Baka mamaya maghanap ng testigo. Ayun ang nakakatakot dun
Di ba? Yung bigla kang maghanap ng testigo, nasasabihin mo, hindi, mayroong agreement ang ating Pangulo. No? Nakita po ng dalawang mata ko. O yan, meron na kaming testigo. Ayun ang mahirap doon. Ako. Beros. May nakaligtaan ako eh. At maganda po, nabasa ko to kay Sas Rogando. Oo. Minsan to si Sas, kapanipaniwala din. Maraming si Sas na exaggeration. Pero dito po, naniniwala. Kasi sinearch ko eh. Ang sabi ni Sas, eto muna, sabi ni Panelo, maglabas kayo ng ebidensya, resibo, na mayroon ng gentleman's agreement. Oo. Pero yun, Importante doon eh. iimbestigahan nyo na, hindi nyo pa nga napapatunayan na meron. Parang ano iimbestigahan nyo? Meron daw? Wala, trip lang nila. Ay, kailangan imbestigahan ko yan. Di ba? Kasi may narinig akong chismis dyan na mayroong agreement yan. Kahit chismis yan, guilty na yan. Yan ang hirap eh. Paano kung maging presidente to? Ano ga ang mangyayari sa atin? Malamang ko, kapag ikaw ay na-chismis, siguradong guilty at makukulong ka na. Magkakaroon tayo ng batas na gano'n. Yun ang nakakatakot doon. Yun ba ang basihan? No? Ang salita? Ang salita, hindi yan ang pinakamatibay na ebidensya at dapat mong pagbasihan. Lahat ng tao madaling magsalita, lahat ng tao madaling magturo. 'Di ba? Kailangan mong maglabas ng sapat na ebidensya na makapagtuturo o makakabuo ng ebidensya mo. No? Laban dun sa tao na gusto mong imbestiga, laban dun sa taong 'di ba? Kaya nga may mga DPA, 'di ba, napapanood natin sa TV. Kahit alam na nilang pinpoint na nila yung tao na yon, is hindi pa rin sila makabuo ng ebidensya. Kailangan gumamit sila ng DPA para mapatunayan talaga nila at mabuo yung ebidensya. Ang problema dito, hindi pa nabubuo yung ebidensya, guilty na. Masama na tingin. Diba? Yun ang hirap eh. Naniniwala tayo sa mga chismis. Totoo ba ang chismis? Para daw na nag-chismis. Diba? Ano ba yan? Ang alam kong iniimbestigahan yung mga tunay. Yes. Hello Garci. Merong Hello Garci tape, lumalaganap. Ito po lumalaganap po. PDEA report ni PDEA yung pinakita ni Maharlika. Bakit hindi walang may balak sa inyong imbestigahan yan? Yan laganap yan. May papeles, may agreement. Gentleman's agreement. Asan? Ang patunay na meron. Tinanggal ba yung ayungin? Hindi wala yung tinanggal ba yung barko sa ayungin? Kasi talagang dito, ang purpose dito, talagang parang gusto talaga nila hatakin ng mga Duterte doon eh. Makakaharap nila in face to face. Yung tipong makaganti ako sa'yo, nandito ako ngayon. Senate, nako po. Gusto ko nandiyan ka sa harap ko at gigisahin kita. Parang ganun eh. Parang ganti ng api. Kaso ewan ko kung makakabawi sila dyan kay Piaranti. Ano ipoprove nyo? Hindi nyo pa nga napoprove na may agreement. Bakit kayo Bakit kayo mag-iimbestiga ng isang bagay na hindi nyo pa nga alam kung totoo o hindi? Patunayan nyo muna na meron. CTE deal. Meron CTE deal. Magkukontrata tayo eh. O merong tinayong City Hall ang Makati at saka car park paradahan. Car park nga ang Makati. O yun yung pinagbatayan. Ito magkakaroon kayo ng Senate investigation sa walang batayan. Meron bang agreement muna? Yun muna establish nyo. Kasi sanay sila doon sa investigasyon na sayangan ng oras. Mantakin nyo, pag-aaksayan nyo ng oras, ang bagay na wala kayong sapat na ebidensya, wala kayong pinagbabasihan, hindi nga kayo sigurado kung talaga nagkaroon ng agreement si FPRRD kay Xi Jinping na ibinibigay yung ganito, ganyan, yung dagat na yan. Wala kayong makitang ebidensya o katibayan. Aksayado lang sa oras yung gagawin nyo. Imbis na ang harapin nyo ay ang problema sa bayan, bakit ninyo iniiwasan? At pilit nyong niyayakap ang pagganti sa mga Duterte. 'Di ba? Ayaw nyo silang tigilan. Siguro kung titigilan nyo yan,
is marami pang matutuwa sa inyo at kayo ay nag-switch na lang, lumipat na kayo sa tunay na problema ng bansa. Kaso, baka hindi nyo talaga ayaw nyo talagang pansinin. 'Di ba? Yung kumpiyansa kayo sa sarili nyo na kahit hindi namin pansinin ang problema ng bansa, makakaupo pa rin kami sa susunod na eleksyon. Diba? Yun ang ewan natin. Ma at pa. Tama ba ako? Diba nga, siya lang ang kaisa-isang nakalusot. Baka mamaya sa susunod is hindi na pala rin. No? Yun nga lang yun. Baka mamaya hindi na manalo. Ayun pala. Diba? Kasi walang nakikita sa inyo yung mga mamamayan yung na progreso, yung magandang ginagawa nyo na dapat talaga na kaboto-boto sa taong bayan na makikita nila. Ito gusto namin iboto to kasi talagang pinaglalaban nyo yung karapatan ng Pilipino, gusto nyo maging maayos ang bansa, ganito, ganyan, ganyan. Talagang pinaglalaban nyo yung karapatan natin. Hindi, ang pinaglalaban nyo yung karapatan nyo para makaganti lang sa mga Duterte. Kailangan kaming makaganti dyan, kailangan mapakulong namin yan. Kailangan si BP Sara makulong yan para hindi makatakbo ng presidente. Si FPRRD, mayabang to dati ng presidente. Kailangan ipakulong ko yan, makaganti ako, pinakulong ako yan, minumura ako yan. Ganun ang nangyayari. Diba? Puro ganun. Paulit-ulit na lang. Diyos, Mariosep. Kasi hindi naman po tayo natatakot na, hindi naman nakakatakot yan si Ontiveros eh. Gusto ko nga matin dyan si Kibuloy. Tatanungin lang, kayo ba ang mastermind? Kayo ba ang Godfather? Wala kang inaakusa dahil hindi mo nga alam kung may agreement o wala. Hindi po pwede na iimbestigahan mo yung nakabase sa wala. Sinabi ng walang agreement. Sinabi ni Pangulong Duterte walang agreement. Papatawag mo na iimbestigahan ka dahil sa agreement. Wala nga agreement eh. Wala nga eh. Dahil treasonous. Kung ano man ang bigkas. Wala nga makakapagtuturo kung may agreement talaga eh. Daw ay pagtataksil sa bayan, yung gentleman's agreement. Treason. Ikaw ang nagbibigay. Gera ba? Ito po, ang ganda po ng sinabi ni Sas. Sabi ni Sas, napakasimple. Pwede lang magkaroon ng kasong treason kung tayo ay nasa digmaan. Yun yung sinasabi ko. Yung salitang treason. No? Magkakaroon ka lang ng kasong treason kung tayo po ay nasa digmaan. Nagulat ako eh. Oo nga. Ayun. I-search ko nga. Baka naman nag-exaggerate lang tong si Sas. Ito po, key points include that treason requires allegiance to the Philippines and can only be committed during times of war. So kung wala pong gera, walang ngayon, treason. Wala kang kasong treason. Oo. Ano yung sinasabi mo? Kaya mo imbestigahan dahil treasonous. Napapaghalataan eh. Dahil pagtataksil yung ginawa. Ako pa bobo ngayon. Binasahan na nga kita, solido. Ano ka ba naman solido? Binasa ko na nga sa'yo. Ayan, no? That treason requires allegiance to the Philippines and can only be committed during times of war. Halimbawa po, wala po tayong gera ngayon. Halimbawa, nagkagera tayo with China. Kumampi ka sa China. May kaso ka, treason. Wala pa lang nagbabakbaka na, no? Tapos bigla kang pumanig nga sa China, pumanig ka doon ka sa kanila, pumanig, nakipagbakbaka ka sa mga Pilipino, binibigyan mo sila ng impormasyon, yun, no? Yun yung pinaparating dito ni Sir Badong na treason talaga yung pwede mo ikaso. Pero yung wala namang nangyayari na gulo, no, nagera, walang nangyayaring ganon, is hindi mo pwedeng kasuhan si FPRRD ng treason. Hindi siya siguro kumukonsulta sa mga attorney, no? Buti pa yung mga nasasagap natin balita, alam nila kung ano yung ibig sabihin ng treason. Walang kaso? Una, may agreement ba? Wala. Kung may agreement man, may kaso ba? Wala. Kasi wala naman palang kaso na treason pag walang digmaan. So doon, absuelto na yon. Hindi po pwedeng mag-aaral ka lang ng batas. Hindi po pwedeng mag-aaral ka lang ng batas, sasabihin mo. Mag-aaral lang kami ng batas, kaya kaimbitahin namin. Ay, kukontempt ka. Ginawa na nila yan. Ayaw umatin, kinukontempt eh. Anong pag-aaralan pinagsabi nyo? Hindi ka pwede mag-imbestiga? Na mag-aaral ka lang? Aabalahin mo yung dating Pangulo ng Pilipinas? Aba, hindi po pwede yun. So, mag-aaralan mo lang.
Hindi kayo pwedeng basta-basta mag-imbita ng ganyang kaimportanteng tao. Ano sasabihin nyo? Gusto kasi naming pag-aralan. Ano pag-aralan? Hanselicious! Ang bango at sarap ng Hansel. Hansel, please. Lahat po ng bansa, hindi lang po sa Pilipinas to. Kasi una ko nakita, US eh. Sa US, pwede ka lang kasuhan Patricia. Paano sa Pilipinas? Research ka naman. O maging sa Pilipinas po. Hindi ka makakasuhan pag walang iba ikakaso sa'yo. Nga naman, no, aabalahin nila yung dating Pangulo natin, no? Pero wala naman sila sapat na ebidensya para kausapin lang natin dito. Takin nyo, gagambalain nyo pa. Baka mamaya pag nakaharap nyo pa yan sa Senado, kung ano pa yung marinig yung salita eh. 'Di ba? Kayo talaga hindi na kayo nadadala kay FPRR. Alam nyo naman kung ano yung sasabihin doon. Kahit kung ano-ano itanong nyo sa kanya doon, malamang nako, soplak abutin nyo dyan. Okay? So malinaw po yan. Yan, dinipain pa ni Eddie Wow. Punta na po tayo rito kay Gadon. Tapos na ba tayo kay Gadon? Nakalimutan ko na eh. Pasensya na kayo, nakalimutan ko na talaga. Yung pagbabago ng konstitusyon o hindi pa. Okay. Ito po, si Secretary Larry Gadon, may picture po siya rito. Ayan. Office of the Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Yeah? Okay. Ito po ang April 1, 2024. Binigay niya po kay Juan Miguel Zubiri at kay Honorable Ferdinand Martin Romualdez. Suggestions on constitutional amendments. Political po to. Kasama po sa mga suggestion ni Attorney Gadon, no? Iminumungkahi ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Papa pala yun. Ang ganda pala ng pinamumunuan mo, Gadon. Papa. Sa Kongreso na isali sa pag-amyenda ang political provisions ng konstitusyon. Political Hindi na. dapat yun. Okay. Kabilang sa isinusulong ni Gadon ang isang parliamentary form of government. So kung parliamentary po, pamumunuan na tayo ng Prime Minister. May chance na. Sino may chance na Prime Minister? Ay, naku, ayoko. Ako dati bilib ako kay Gadon. Ngayon, bakit kaya siya nagkakaganyan? Pagpalagay natin, close kasi ngayon eh, di ba? Ayaw magkaroon ng pagkakataon na baka mamaya mapalitan to, yung pagiging closeness ko. Hindi talaga mali yun, attorney. Ako talaga, isa ako sa naging tagahanga yun. Gusto ko nga nun, manalo kayo bilang senador eh. Diba? Tutusin ako yung makapagplastikan, binoto ko kayo. Diba? Binoto ko kayo. Pero eto, naiimbier na ako. Diba? Yung chacha na yon is for economics. Siyempre, alam natin, kung talagang sa economics talaga yon, wala tayong tutol dyan. Gusto lahat yan ng mga tao. Kung sa ikauunlad ng bansa natin yan eh. Pero ito yung political, napapakailaman pa kung ano yung ano natin, is hindi na maganda yon. No? Wala namang maitutulong yun sa atin eh. May malaki bang maitutulong yung sinasabi nyong para makatipid? Ano yung magiging tipid doon? Malamang ko hindi po magiging katipiran yan. 'Di ba? Mas maganda na rin talaga yung merong term limit. 'Di ba? At saka wag naman natin tanggalan ng mga tao ng karapatan kasi parang ganyan yan eh. Hindi po natin tinitignan yung mga tao. Parang ang mababaliwala na lang dito is yung mga tao sa eksena, yung mga tao. 'Di ba? Tatanggalan sila ng karapatang bumoto o pumili ng mamumuno sa bansa natin. 'Di ba? Parang ang nangyayari nito is parang tayong martial law, parang gano'n. Wala nang boses, wala nang mga may sariling desisyon ng mga tao. 'Di ba? Parang gano'n ba ang gustong mangyari? Mali 'yun. Yung mga pinuno ng mga congressman, magkakaroon na ng chance na maging pinuno ng bayan. Kahit 0.5% lang. At saka konti lang ang boto nila eh. Kung meron nga dapat maging presidente is yung mga nasa Senado. Kasi kung magkakaroon ng power talaga na humawak ng bansa, ang nasa Congress is napakaliit lang ng mga boto nila. Kaya kapag nilagay nga sila sa Senado is hindi nga sila umaakyat ng top 12 eh. 'Di ba? Mas malaki talaga yung bumoboto sa mga senador, milyon talaga yung buong Pilipinas ang bumoboto ron. Tapos ganun lang magkakaroon ng Prime Minister. Inihirit din ng kalihim ang term extension. Kita nyo, term extension ng mga miyembro ng Kamara. Kamara talaga.
at lokal na opisyal na 6 na taon. Gagawin na kayong 6 na taon. At pagdaragdag din ng bilang na senador mula 24, gustong gawing 48. Ayun. Ang tanong, hindi po ba paulit-ulit, no, na sinasabi ng mga proponent niya na kami ay economic provision lang ang gagalawin namin? Ito po patunay, no? Una, si Gadon, ano bang kinalaman ng opisina mo dyan, Gadon? Ang opisina mo, Poverty Alleviation, Presidential Advisor. Paano? Pag-iisipan mo dapat paano ma-alleviate yung poverty. Gusto mo baguhin yung political ng constitution. Parang ang layo ng ano niya. No? Dahil ba sa hindi mananalong presidente? Dahil 0.5% pwedeng maging prime minister? Ang nakakatakot po nito, kahit na ano po pong sabihin nila na economic lang kami, wala na pong makakapigil sa Kongreso once na nagsimula sila na magbago ng provision. Sino po makakapigil? Miski po sa presidente. Ano po sabihin ng presidente? Akala ko ba kasunduan natin economic provision lang ang babaguhin nyo? Sasabihin lang ng Kongreso, Mr. President, we have 3 branches of government. Igalang nyo naman kami. Hindi namin kayo pinakakikialaman kung paano patakbuhin ng bansa, pero igalang nyo kami dito sa pagbabago ng konstitusyon dahil trabaho namin to. Wala po tayong magagawa. Hindi na natin sila mapipigilan. Yan yung problema. No? Kaya inaayawan kayo ng 88%. Kaya ayaw sa tiyatya ng mamamayan kasi alam na kung gaano kayo magtrabaho. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ulit si Sir Badong Aratoles. Yan syempre, no, alam ng mga tao talaga kung anong kahihinat na ng tiyatya. Yan yung sinasabi natin na merong palaman. Yun ang mahirap doon, yung palaman. Okay lang sana kung masarap yung palaman, kaso nga lang mukhang hindi. Nakakatakot kasi yun, kung sakasakali. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.